Alam mo ba, marami sa atin ang tumatanda na pero parang paunti na ng paunti ang mga pagkaing natural at makatutulong sana sa katawan? Nakakalungkot isipin, pero sa panahon ngayon, mas pinipili pa ng marami ang instant, dilata o mga processed foodingwa kaysa sa mga prutas na minsan ay libre lang noon sa bakuran, pero ngayon bihira na lang makita. Pero teka muna, kapag ikaw ay lampas 70 na, o katulad mo na nakaupo ngayon at nanonood ng video na ito, alam mo kung gaano kahalaga ang bawat kain, bawat inom, bawat galaw. Kasi bawat isa niyan pwedeng may epekto sa tibay ng katawan mo at sa haba ng buhay mo. Ako po si Payong Pangkalusugan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 prutas na tahimik pero malakas ang benepisyo sa katawan ng seniors. Lalo na sa puso, utak at immune system. Ang catch? Bihira na lang. Itong kainin ng mga Pinoy seniors. Pero kapag nalaman mo ang mga to, baka mapalitan ang laman ng iyong prutas bowl simula bukas. Handa ka na ba? Simulan natin. Ang unang prutas, Chico. Kung naalala mo pa, ang Chico ay isa sa mga paboritong prutas ng mga lola't lolo noong araw. Matamis, malambot at kadalasang kinukurot lang sa balat para kainin agad. Pero ang hindi alam ng marami, ang Chico ay loaded sa antioxidants, lalo na ang polyphenols, na nakatutulong labanan ang mga free radicals sa katawan. Yan ang mga kalaban ng cells natin na pwedeng magdulot ng cancer, heart disease, at iba pa. Mayroon din itong fiber na maganda para sa pagdumi. Isang malaking issue sa mga matatanda, di ba? Aminin mo na, minsan 3 araw kang hindi nakakadumi, tapos ang bigat-bigat ng tiyan. Ang Chico, kapag regular mong kinakain, pwedeng makatulong sa natural na pagdaloy ng bituka. Plus, may vitamin C ito na maganda para sa immune system. Pero, bakit bihira na lang ang kumakain nito? Kasi hindi na ito common sa palengke. At kung meron man, hindi na ganun kasarap tulad ng dati, sabi ng iba. Pero kung makakakita ka ng sariwang Chico sa paligid mo, o may kapitbahay kang may puno, huwag mong sayangin. Mura na, masustansya pa. Ngayon, pangalawa, siniguelas. Ayan. Kung alam mo pa kung ano ang siniguelas, saludo ako sa'yo. Kasi isa ito sa mga prutas na talagang nalilimutan na. Pero grabe ang ganda sa kalusugan. Ang siniguelas ay parang local version ng plum. Medyo maasim-asim, maliit at madulas sa loob. Pero ang laman nito ay puno ng potassium na mahalaga para mapanatiling normal ang blood pressure kung ikaw ay may hypertension o madalas mataas ang presyo ng dugo. Ang prutas na ito ay natural na pampababa ng pressure kung isasama mo lang sa regular na pagkain. Mayaman din ito sa vitamin K na importante para sa buto. Alam natin na habang tumatanda, lumalambot ang mga buto. Pero alam mo bang kahit prutas lang, pwedeng makatulong para mapanatiling matibay ang mga kasukasuan? Yun ang magic ng siniguelas. Kaya lang, bihira na itong itinda sa palengke, di ba? Minsan lang ito lumabas, tuwing tag-init lang. Pero kung sakaling may makikita ka, huwag ka nang magdalawang isip. Bilhin mo agad. Kasi para sa murang halaga, nakakuha ka na ng natural na gamot. Pangatlong prutas, guava o bayabas. Ito ang masakit. Nasa paligid lang natin pero hindi na pinapansin. Alam mo ba ang bayabas ay may 5 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange? Oo, totoo. Kaya kung ang iniisip mo ay kailangang imported para makakuha ng vitamin C, nagkakamali ka. Sa isang pirasong bayabas lang, solve na ang immune system mo sa buong araw. Bukod pa ron, ang bayabas ay maganda rin sa paghilom ng sugat, lalo na kung ikaw ay diabetic at matagal maghilom ang balat. Nakakatulong ito sa production ng collagen sa katawan kaya mas mabilis ang pag-repair ng cells. May fiber din ito at kung kinakain mo ng buo, kasama ang balat, aba, panalo sa nutrition. Pero ang totoo, mas pinipili ng iba ang prutas na imported, apple, grapes, oranges. Hindi masama yon pero huwag kalimutan ang bayabas. Minsan nga, libre lang ito sa bakuran o sa gilid ng daan. Kung gusto mong tumagal ang buhay, huwag mong ipagpalit ang mga native fruits sa imported na mahal
pero mababa ang nutrisyon. Ngayon tanong ko lang, kumakain ka pa ba ng bayabas? Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang ngayon, i-comment mo nga ang 1 sa baba para malaman naming kasama ka pa sa usapan na ito. Kasi sa part 2, pag-uusapan natin ang mas bihira pang prutas, yung halos hindi na alam ng maraming kabataan ngayon, pero mga nanay at lola natin noon ay halos araw-araw tong kinakain. Kaya huwag kang bibitaw. Kung gusto mong tumagal pa ang buhay mo at manatiling malusog kahit 70 na, itutuloy natin yan sa susunod na bahagi. Kung nandito ka pa, ibig sabihin ay interesado ka talagang alagaan ang katawan mo. At gusto kong purihin ka para ron, dahil hindi lahat ng seniors ay may ganitong malasakit sa sarili nilang kalusugan. Sa dami ng tukso at gulo sa paligid, hindi madali ang maging matiyaga, disiplinado, at bukas ang isip sa mga bagong kaalaman. Kaya ngayon, itutuloy natin ang ating usapan. Sa part 1, napag-usapan natin ang chiko, siniguelas at bayabas. 3 prutas na bihira na lang kainin ng mga seniors ngayon pero punong-puno ng nutrisyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ika-4 at ika-5 prutas na pwedeng makatulong sa katawan mo. Pero baka matagal mo na ring hindi nakakain. Ang ika-4 na prutas ay balimbing, oo. Yung star fruit na tinatawag sa English, pero hindi lang dahil mukhang bituin ang prutas na to kaya mahalaga. Ang totoo, ang balimbing ay may natural compounds na tinatawag na flavonoids at saponins na ayon sa mga pag-aaral ay nakatutulong sa pagbaba ng kolesterol sa katawan. Alam naman, tuloy natin nakakuha ba ang tuwaras tanda? Ang kolesterol ay isa sa pinakakritikal na kalaban ng katawan. Lalo na kung mataas ang LDL or bad cholesterol mo, pwede itong magdulot ng baradong ugat, stroke at atake sa puso. Pero kung isasama mo ang balimbing sa diet mo, lalo na sa umaga o merienda, pwede nitong suportahan ang healthy cholesterol levels. May vitamin A, vitamin C, potassium at napakababa sa calories. At kung may diabetes ka, good news, mababa ang glycemic index ng balimbing, kaya hindi nito bigla ang itataas ang blood sugar mo. Isang malaking plus para sa mga seniors na may maintenance. Ang problema lang, medyo mapakla ito sa iba. At dahil hindi ito kasing tamis ng mangga o saging, hindi ito ganun kasikat. Pero kung kaya mong isama ito sa diet mo kahit ilang beses sa isang linggo lang, makakatulong ito ng malaki. Ngayon, ang pang-5 prutas, aratiles. Naaalala mo pa ba to? Maliliit, pula at sobrang tamis. Noon makikita mo ito sa mga bakuran ng lola o sa gilid ng kalsada. Kinakain ng diretso at minsan kinukuyog pa ng mga bata. Pero ngayon, bihira na itong makita at bihira na ring banggitin. Pero heto ang hindi alam ng karamihan. Ang aratiles ay may anti-inflammatory at anti-cancer properties. May mga pag-aaral mula sa ibang bansa na nagsasabing ang aratiles extract ay may potential laban sa breast cancer at colon cancer cells. Isipin mo yon, prutas lang sa tabi-tabi pero may ganitong lakas? Mayaman din ito sa anthocyanins na tumutulong para sa brain health. Para sa mga seniors na nagsisimula ng makalimot o nakakaramdam ng pagkaulyanin, ang prutas na ito ay makatutulong magpanatili ng memorya at alertness. Pero hindi lang para sa utak, dahil ang aratiles ay sagana rin sa vitamin C at antioxidants na panglaban sa sipon, ubo at mga infection. Diba pag senior ka na, mas madali kang kapitan ng sakit? Kaya kung may access ka sa prutas na ito, kahit maliit, kahit konti, sulitin mo. Ngayon, alam ko na baka sabihin mo, saan pa makakahanap ng aratiles ngayon? Totoo, bihira na. Pero kung sakaling makakita ka nito sa palengke, sa online marketplace o sa probinsya, sulitin mo. O kung may pagkakataong makapagtanim ka, kahit sa paso lang subukan mo. Kasi minsan, ang mga pinaka-epektibo at natural na lunas ay yung matagal na nating kilala, pero nakalimutan na natin. Kaya ngayon, paalala lang, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para gumanda ang kalusugan mo. Hindi mo kailangan ng imported o sobrang mahal na supplements. Minsan,
Ang mga prutas sa paligid mo lang ang sagot. Kailangan lang nating balikan at alalahanin kung bakit sila parte ng buhay natin noon. Ngayon gusto kong itanong, may access ka pa ba sa balimbing o aratiles? O baka meron kang memories ng mga ito nung bata ka pa? Kung oo, i-comment mo nga ang 2 sa baba para malaman naming kasama ka pa sa journey na ito at para makita rin ng ibang viewers na hindi sila nag-iisa. Sa part 3, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito dahil may 3 pang prutas tayong tatalakayin. At ang isa ron, akala ng karamihan ay walang silbi, pero napakalakas palang pampahaba ng buhay. Kaya kung gusto mong malaman ang mga susunod na prutas na yon, kita tayo sa susunod na bahagi. Ang sarap isipin, di ba? Na ang kalusugan ay pwedeng pangalagaan sa simpleng paraan sa pamamagitan ng mga prutas na minsan ay bahagi na ng ating pagkabata. Sa dami ng teknolohiya ngayon, sa dami ng gamot at synthetic na supplements, nakakalimutan natin na minsan ang kailangan lang ng katawan ay kung ano ang likas, kung ano ang galing mismo sa kalikasan. Kaya kung kasama ka pa hanggang ngayon, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin ay seryoso kang magbigay ng panahon para sa kalusugan mo. Marahil para rin sa kalusugan ng mahal mo sa buhay na senior na rin. Kaya ituloy na natin. Sa part 1 at 2, nakalima na tayong prutas. Chico, siniguelas, bayabas, balimbing at aratiles. Ngayon, narito na ang ika-6, kamatsile. Kung galing ka sa probinsya, lalo na sa Visayas o Mindanao, malamang ay pamilyar ka sa kamatsile. Prutas ito na may maputlang pink o puti ang laman at medyo malambot at matamis ang lasa. Pero may malaki ring buto sa gitna. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang kamatsile ay may anti-inflammatory at antibacterial properties. Oo, hindi lang basta pamatiduhaw o pampatamis ng bibig sa ilalim ng araw, kundi may tunay na benepisyo sa kalusugan. Mayaman din ito sa fiber at vitamin B complex na tumutulong sa pag-regulate ng metabolismo at kalusugan ng nervous system. Para sa mga seniors na madalas nakakaramdam ng pamamanhid, panginginig ng kamay o panghihina, ang B-complex ay mahalagang parte ng solusyon. Ang kamatsile rin ay natural na digestive aid. Ibig sabihin, kapag madalas kang bloated, hirap sa pagdumi, o mabigat ang tiyan mo kahit konti lang ang kinain mo, pwedeng makatulong ang prutas na ito sa mas maayos na paggalaw ng bituka. Kaya lang, bihira na rin ito makita ngayon, di ba? Dahil mas pinapaboran ng marami ang mga imported fruits sa grocery. Pero kung may access ka sa kamatsile, lalo na sa mga probinsya, sulitin mo. Mura, natural, at may benepisyo na hindi mo inaasahan. Ngayon, ang ika-7 prutas, makopa. Ito ang prutas na halos hindi na alam ng kabataan ngayon. Pero kung isa kang senior na lumaki sa Pilipinas, malamang ay naranasan mong kumuha ng makopa mula sa puno. Diba yung kulay pula o pink, makinis ang balat, at parang kampana ang itsura. Malutong kapag kinagat at may bahagyang tamis. Pero ito ang totoo. Ang makopa ay may anti-diabetic, anti-cancer, at heart protective benefits. Sa sobrang dami ng flavonoids nito, kaya nitong labanan ng oxidative stress, isang sala rin sa mabilis na pagtanda ng katawan. Hindi lang yan, ang prutas na ito ay may natural compounds na tumutulong pababain ang blood pressure at i-regulate ang blood sugar. Kaya kung may maintenance ka sa high blood o diabetes, ang makopa ay pwedeng maging natural na pampanatag sa katawan mo. Maraming matatanda ang hindi na kumakain nito kasi bihira na sa palengke. Pero meron pa rin sa mga barangay na may taniman. So bakanteng lote. At kung makakakita ka kahit sa taginit lang ito available, grab the chance. Ang huling prutas at marahil ang pinaka-underrated sa lahat, lanzones. Sino bang hindi nakatikim ng lanzones? Pero ang tanong, kailan ang huling beses mong kumain ito? Marahil taon na ang binilang. Ang lanzones ay isang seasonal fruit, oo. Pero kapag lumabas ito, sobrang dami. Kaya nga lang, mas binibigyang pansin ang mangosteen, rambutan, o durian. Pero ang lanzones,
Tahimik lang, walang masyadong hype. Pero alam mo bang ang lanzones ay may polyphenolic compounds na may antimicrobial at antioxidant effects? Kaya nitong labanan ang mga bakterya sa katawan mo. At isa itong natural na panlaban sa sakit. Ayon sa ilang pag-aaral, ang prutas na ito ay may tulong rin sa pagbaba ng anxiety at stress dahil sa presence ng tryptophan na pwedeng i-convert ng katawan sa serotonin, to'y happy hormone. Kaya kung madalas kang balisa, irritable o hindi mapakali sa gabi, ang simpleng lanzones ay pwedeng makatulong sa pag-relax ng sistema mo. Ang balat ng lanzones sa totoo lang ay ginagamit pa nga sa mga tradisyonal na gamot para sa diarrhea at sakit ng tiyan. Kaya kahit ang hindi kinakain na parte ng prutas ay may pakinabang. Sa sobrang dami ng prutas sa mundo, minsan nakakalimutan natin ang mga simpleng native fruits tulad ng lanzones. Pero sa totoo lang, ito ang mga prutas na mas babagay sa katawan nating mga Pilipino. Kasi dito tayo lumaki, dito tayo nasanay, at mas compatible ito sa digestive system natin kumpara sa mga imported na hindi naman dati parte ng diet natin. Ngayon, na natapos na natin ang 8 prutas, gusto ko sanang itanong sa'yo. Alin sa mga to ang paborito mo noon pero hindi mo na nakakain ngayon? Kung nandito ka pa, i-comment mo nga ang done sa baba para malaman naming tinapos mo ang buong listahan. Pero teka lang, hindi pa tapos ang video. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang mga simpleng paraan kung paano mo maibabalik ang mga prutas na ito sa pang-araw-araw mong kain. Kasi hindi sapat na alam lang natin ang mga healthy food. Dapat alam din natin kung paano ito gawing bahagi ng buhay natin. At yan ang pag-uusapan natin sa part 4. Kita tayo. Ron, ha? Marami sa atin, lalo na kapag nasa edad 70 pataas na, alam na kung ano ang healthy. Alam na natin na ang prutas ay maganda sa katawan. Alam na rin natin kung alin ang bawal. Pero ang pinaka-challenge, yung paano natin ito isasama sa araw-araw na buhay, lalo na kung mahirap hanapin, mahal, o hindi na kasing available tulad ng dati. Pero tandaan natin, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa malalaking pagbabago. Minsan ang maliliit na hakbang, kapag ginawa araw-araw, ay pwedeng magbigay ng malaki at pangmatagalang epekto. Kaya sa part na ito, gusto kong ibahagi ang mga simple, practical, at abot kayang paraan para maisama mo uli sa routine mo ang mga prutas na napag-usapan natin. Chico, siniguelas, bayabas, balimbing, aratiles, kamatsile, makopa at lanzones. Unang tip, hanapin ang mga prutas na nasa season. Halimbawa, ang lanzones ay madalas lumalabas tuwing Setyembre hanggang Nobyembre. Ang balimbing at bayabas ay mas available tuwing tag-ulan. Kung susubukan mong kumain ayon sa panahon, mas makakamura ka, mas sariwa ang prutas, at mas mataas pa ang sustansya. Kung may kalendaryo ka sa bahay, lagyan mo ng tanda kung kailan karaniwang lumalabas ang mga native fruits sa palengke. Para kapag nakita mo sa tapat ng simbahan, sa kariton, o sa suking tindera, hindi mo na palalagpasin. Ikalawang tip, bumili ng paunti-unti pero regular. Hindi mo kailangan bumili ng 1 kilong Chico agad. Kahit 3 piraso lang, sapat na. Yan para sa isang merienda o pampadagdag sa almusal. Ang mahalaga ay consistency. Mas mabuti ang maliit pero tuloy-tuloy kaysa sa marami pero isang beses lang. Pwede mong isabay ang mga prutas sa kape sa umaga. Halimbawa, bayabas na hiniwat nilagyan ng konting asin o balimbing na malamig at prinesenta sa platito. Pwede rin gawing panghimagas pagkatapos ng tanghalian para hindi ka na maghanap ng matamis na walang sustansya. Ikatlong tip, turuan ang mga apo o anak mo tungkol sa mga prutas na ito. Oo, para sa iyo ang video na ito. Pero isipin mo, kung ikaw lang ang kumakain ng healthy sa bahay, minsan nakakawalang gana. Pero kung tuturuan mo ang apo mo na kumain ng Chico at ipaliwanag kung gaano ito kahalaga sa katawan, mas magiging masaya kayong sabay nakakain. Nagiging bonding pa. Minsan kasi mas madali tayong magpatuloy sa isang healthy habit kapag may kasabay tayo. Kung makikita ng pamilya mong ikaw ay nagsisikap kumain ng natural at masustansya, mas mapapansin nila na mahal mo ang sarili mo at pakatularan ka pa.
Ika-4 na tip. Subukan mo ring magtanim. Alam kong hindi ito para sa lahat. Pero kung may maliit kang espasyo sa likod ng bahay, terrace o kahit paso lang sa gilid ng bintana, pwede kang magsimula. Maraming native fruits tulad ng aratiles, bayabas at balimbing ang pwedeng itanim sa paso. Hindi kailangan ng malaking lupa, kailangan lang ng tiyaga at sipag. At isipin mo, bukod sa libre ang prutas pag namunga, may sense of fulfillment ka pa. Ibang klaseng saya ang dulot ng pagkain mula sa itinanim mo mismo, nakakabawas ng stress at nakakagaan sa pakiramdam. Ika-5 tip, gawing panggamot ang pagkain. Laging tandaan ang prinsipyo na, let food be thy medicine and medicine be thy food. Kung may iniinda kang alta presyon, arthritis, diabetes o memory loss, alalahanin na may mga natural na pagkain na tumutulong sa paggaling. Hindi mo kailangang agad uminom ng gamot para sa bawat nararamdaman. Minsan, ang simpleng bayabas o aratiles ay sapat para mapanumbalik ang lakas mo. Siyempre hindi nito papalitan ang gamot ng doktor, pero malaking tulong ito para mapabilis ang pagbuti ng kalusugan. Ngayon baka iniisip mo, kung bihira ko ngang makita ang mga prutas na yan, baka mas mabuti pa't ibang prutas na lang. Tama rin naman, walang masama kung kumain ka ng apples, oranges, bananas, pero huwag mong kalimutan ang sarili nating mga prutas kasi sila ang pinakaakma sa katawan ng Pilipino. Mas mainam ang prutas na galing sa sariling lupa kaysa sa prutas na inangkat pa at matagal bago makarating sa'yo. Tandaan, habang mas sariwa, mas mataas ang nutrisyon. At habang mas pamilyar ang katawan mo sa pagkain, mas madali itong matunaw at magamit ng sistema mo. Gusto ko ring idagdag, hindi mo kailangan bumili ng lahat ng prutas na ito araw-araw. Pumili ka lang ng 2 o 3 na madali mong hanapin. I-rotate mo ito sa loob ng linggo. Halimbawa, Lunes at Huwebes ay bayabas, Martes ay chiko, weekend ay lanzones. Ang susi ay hindi ang dami, kundi ang consistency. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, sa lahat ng 8 prutas na nabanggit natin, alin sa tingin mo ang kaya mong isama sa routine mo simula bukas? Kung may naisip ka, i-comment mo nga ang prutas sa baba para alam naming committed ka na alagaan ang sarili mo kahit paunti-unti. Sa susunod na bahagi, Part 5, tatalakayin natin ang mga common mistakes na ginagawa ng seniors kahit kumakain ng prutas at bakit hindi pa rin nila nararamdaman ang epekto nito sa katawan nila. Kasi minsan, akala natin healthy na tayo, pero may mga bagay pala tayong ginagawa na tahimik na pumipigil sa mga benepisyo. Kaya abangan mo yon dahil importante rin na iwasan ang sablay habang ginagawa ang tama. Kumakain ka nga ng prutas araw-araw, pero bakit parang hindi mo pa rin nararamdaman ang benepisyo? Bakit parang pagod ka pa rin, mataas pa rin ang blood sugar, o parang hindi pa rin regular ang pagdumi? Kung nararanasan mo ito, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nagsasabi ng ganito. Kumakain naman ng bayabas, chiko o aratiles, pero parang walang epekto. Baka kasi may mga simpleng pagkakamali kang hindi mo alam na tahimik na sumisira sa epekto ng mga prutas sa katawan mo. Kaya sa part 5 na ito, pag-uusapan natin ang mga madalas na maling gawi kahit healthy ang kinakain. At kung paano ito iwasan, una sa lahat, ang maling oras ng pagkain. Alam mo ba na may epekto ang oras kung kailan mo kinakain ang prutas? Kung ikaw ay diabetic or may problema sa asukal sa dugo, ang pagkain ng matamis na prutas sa gabi, lalo na bago matulog, ay pwedeng magpataas ng blood sugar habang natutulog ka. Hindi ito masama palagi, pero mas mainam kung sa umaga o tanghalian mo ito kainin para mas magamit ng katawan mo bilang enerhiya habang aktibo ka pa. Halimbawa, ang chiko at lanzones ay medyo mataas sa natural sugar. Kaya kung iinumin mo ito kasabay ng kape o almusal, mas makakatulong ito. Hindi lang pampalakas kundi mapoproseso agad ng katawan habang gumagalaw ka. Ikalawa, ang sabayang pagkain ng prutas at junk food. Marami ang kumakain ng prutas bilang pantapal sa unhealthy na pagkain. Parang
Okay lang na uminom ako ng soft drinks kasi kumain naman ako ng bayabas kanina. Pero ang totoo, hindi ganoon gumagana ang katawan. Kapag nagsama ang healthy at unhealthy sa katawan, mas madalas ay natatalo ng junk food ang epekto ng prutas, lalo na kung mataas ang sodium o sugar ng mga processed food na kinakain mo. Ang suggestion ko, kung kakain ka ng prutas, gawing hiwalay ito bilang isang dedikadong snack o meal. Huwag mo lang idikit sa chichirya, processed meat or soft drinks. Bigyan mo ng sariling moment ang katawan mo na maabsorb ang nutrition. Ikatlo, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Ang prutas, lalo na yung mataas sa fiber tulad ng bayabas at kamatsile, ay nangangailangan ng tubig para mas epektibong dumaloy sa bituka. Kung wala kang sapat na tubig sa katawan, pwedeng tumigas ang fiber sa tiyan mo. At imbes na makatulong sa pagdumi, magdulot pa ng constipation. Kaya kung kakain ka ng prutas, lalo na ang mga native fruits na mataas sa fiber, siguraduhing iinom ka rin ng maraming tubig sa araw na yon. Uminom kahit paunti-unti pero madalas. Ang katawan mo ay parang makina rin. Kailangan ng fluid para gumalaw ang sistema. Ika-4, ang sobrang pag-asa sa prutas lang. Prutas ay mahalaga. Pero hindi ito sapat kung kulang ka naman sa iba. Pang-nutrients. Marami sa atin ang umaasa sa prutas lang bilang gamot. Pero nakakalimutang kumain ng sapat na protina, gulay at good fats. Halimbawa, kung puro bayabas ka pero wala kang sapat na protein mula sa itlog, isda o munggo, kulang pa rin ang katawan mo sa building blocks para magpagaling ng sugat, magpanatili ng muscle at tumibay ang buto. Kaya ang tamang mindset ay gawing parte ng balanced diet ang prutas. Hindi ito ang buong solusyon, kundi isang mahalagang bahagi lang. Ika-5, ang madalas na pagbabalat. May mga prutas na medyo makapal ang balat. Pero alam mo bang sa bayabas, aratiles at kamatsile, andun sa balat ang karamihan ng nutrients. Kapag binabalatan natin ng sobra o iniiwasan ang balat dahil sa texture o itsura, nababawasan ng kalahati ang benepisyo ng prutas. Siyempre, siguraduhin mo lang na malinis ito bago kainin. Kung ayaw mo sa balat, unti-untiin mo muna. Baka pwede mo itong haluan ng prutas na gusto mo para mas madali. O kaya isama sa smoothies para hindi mo na mapansin ang texture. At panghuli, ang kawalan ng consistency. Ito siguro ang pinakamadalas na pagkakamali. Kakain ng bayabas ngayon. Tapos sa susunod na 3 linggo, wala na ulit. Kakain ng lanzones. Isang beses tapos hindi na inulit. Tandaan, ang epekto ng prutas sa katawan ay hindi biglaan. Hindi ito parang gamot na may dosage sa isang araw. Ang prutas ay pang-maintain, parang pang-araw-araw na proteksyon sa katawan. Kapag ginawa mong regular, makikita mo rin ang regular na benepisyo. Mas mainam pa nga minsan na kumain ka ng 3 pirasong prutas kada linggo ng tuloy-tuloy kaysa kumain ng 1 kilo sa isang araw tapos wala na ulit. Ngayon, kung nararamdaman mong parang walang epekto pa ang prutas sa kalusugan mo, baka ito na ang oras para suriin. Kailan mo ito kinakain? Sinasabayan mo ba ito ng iba pang pagkain? Umiinom ka ba ng sapat na tubig? Ginagawa mo ba ito araw-araw? Kung oo ang sagot mo sa mga ito, abay malapit mo nang maramdaman ang mga benepisyo. Ngayon gusto kong tanungin ka, may alin man ba sa mga to na nagawa mo dati nang hindi mo namamalayan? Kung meron, i-comment mo nga ang natututo pa rin sa baba. Ibig sabihin yan bukas ka pa rin sa pagbabago at yan ang tunay na sekreto sa mahabang buhay. Sa huling bahagi part 6, bibigyan kita ng motibasyon kung bakit mahalagang alagaan ang sarili mo. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga taong mahal mo. Kasi ang kalusugan hindi lang pisikal, may kinalaman din yan sa puso, sa relasyon, at sa purpose natin sa buhay. Kaya huwag kang bibitaw. Ang pinaka-importanting bahagi ay nasa dulo. Ngayon na natapos na natin ang listahan ng 8 prutas at napag-usapan na rin natin kung paano ito isasama sa buhay mo, pati na rin ang mga pagkakamaling kailangang iwasan, may isang huling bagay tayong kailangang talakayin. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit mo kailangang alagaan ang katawan mo. Hindi lang dahil gusto mong humaba ang buhay,
Hindi lang dahil gusto mong iwasan ang sakit. Hindi lang dahil gusto mong makatipid sa ospital. Oo, lahat yan ay totoo. Pero higit sa lahat, dahil may mahal ka sa buhay na umaasa sa'yo. Pwede mong sabihin, matanda na ako, wala na akong silbi. Pero yan ang pinakamalaking kasinungalingang pwedeng paniwalaan ng isang senior. Kasi alam mo ba, sa bawat tawanan ng apo mo, sa bawat hapunan na ikaw ang nagluto, sa bawat kwentong binabahagi mo, may binibigay kang halaga na hindi kayang palitan ng kahit anong bagay sa mundo. Kaya sa bawat prutas na isasama mo sa routine mo, bawat chiko, bayabas o aratiles na kinakain mo araw-araw, iniipon mo ang lakas, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong mahalaga sa'yo. Kung iniisip mong maliit lang ang epekto ng pagkain ng prutas, isipin mong parang binubuo mo ang katawan mo tulad ng isang bahay. Isang pirasong bayabas ngayon, isang ladrilyo, isang chiko bukas, isa na namang pundasyon. Hanggang unti-unti, nabubuo mo ang mas matibay, mas matatag, at mas mahaba mong buhay. Kahit isang simpleng routine lang, pag-ising sa umaga, hihiwain mo ang bayabas, magtimpla ng mainit na kape, at uupo sa harap ng bintana habang pinapanood ang mga tao sa labas. Isa na yung hakbang papunta sa mas malusog na ikaw. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Hindi mo kailangang bumili ng lahat ng prutas ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para lang maging malusog. Ang kailangan mo lang ay commitment sa sarili mo. At kung sa edad mo ngayon ay kaya mong mag-commit, kahit paunti-unti, mas may disiplina ka pa kaysa sa karamihan ng mas bata. Alam mo, marami akong nakausap na seniors na nagsabing, ayoko na. Wala na akong gana kumain, wala na rin naman akong silbi. Pero alam mo kung anong sagot ko? Kung wala ka ng silbi, bakit hanggang ngayon ay may taong tumatawag sa'yo ng mama, tatay, lola o lolo? Kung wala ka ng silbi, bakit humahanap pa rin sa'yo ng kwento ang mga anak mo? Bakit inaabangan pa rin ang luto mo tuwing linggo? Ang buhay mo ay mahalaga at ang katawan mo ay kasangkapan para maipagpatuloy ang pagmamahal mo sa kanila. Kung may pangarap kang makitang magtapos ang apo mo, kung gusto mong marinig ang I love you Lola habang ikaw ay malakas pa, kung gusto mong maranasan pang makapaglakad ng hindi hinihingal, makapag-akyat ng grocery ng hindi nanginginig, ito ang tamang oras para alagaan ang sarili mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka pa huli. Hindi ka pa tapos. At kung sa simpleng pagkain lang ng mga prutas na bihira na lang kainin ngayon, tulad ng bayabas, chiko, aratiles, balimbing, kamatsile, at lansones, ay may pagkakataon kang palakasin ang katawan mo, linisin ang dugo mo at patibayin ang memorya mo. Bakit hindi mo pa sisimulan? Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw na mabuhay ng may malasakit sa sarili. Kung narating mo ang part 6 ng video na ito, gusto kitang palakpakan dahil hindi lahat ay tinatapos ang ganitong klaseng usapan. Ibig sabihin, seryoso ka sa buhay mo. Gusto mo talagang mabuhay ng mas mahaba at mas masaya. At ngayong narinig mo na ang lahat, ang tanong ay ito. Anong prutas ang kakainin mo bukas? Isa lang muna. Ilagay mo sa ref ngayon. O isulat mo sa papel para hindi mo makalimutan. Bukas, gawin mo siyang parte ng umaga mo. At sa susunod na araw, ulitin mo. Hanggang sa hindi mo na kailangang paalalahanan ang sarili mo. Kasi parte na ito ng buhay mo. At kung sa tingin mo ay may kaibigan kang senior na kailangang makarinig din ng mensaheng ito, pwede mong ibahagi sa kanya ang video na ito. Pwede mong sabihin, uy, Lods, panoorin mo ito, para sa atin to. Kasi mas masarap ang buhay kapag sabay-sabay kayong gumagaling. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo nga ang buhay sa baba para makita naming may mga taong hindi sumusuko, hindi nagpapabaya at handang ipaglaban ang sarili nila. At syempre kung gusto mo pa ng ganitong videos para sa kalusugan, pag-asa at pag-ibig sa sarili, pwede mong i-like ang video at i-click ang subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga susunod na tips. Ako po si Payong Pangkalusugan at dito sa ating channel, sama-sama tayong lalaban para sa mahabang buhay. Laban lang, Lolo.
Kaya mo yan, Lola, hanggang sa muli.